Hello everyone! Welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And today, ang topic ng video natin, why do they adore you? So we have three groups. Group 1, Ace of Cups. And then we have Group 2, Two of Swords. Group number 3, Seven of Cups. So this is a general tarot card reading. Take or resonate and leave the rest. So pag-usapan natin itong reading natin. Magawalis lang ako Ano ba to? Kukulit ko lang kayo guys Namiss ko kayo Teka lang Ayusin natin. Mabuti ko lang kayo. Makikitang tarot reader na katulad ko. Masipag. Of course. Tumikas sila na. Nagkakulay yung daliri ko Pagiti ko lang kayo. May nag-message nga sa akin chika ko lang Chika Dora, okay lang yan, diba? Ilang minutes pa lang naman tayo. Sabi niya, ma'am, super happy ako pag nanonood sa'yo. Kasi, nakakatuwa ka talaga. Natatawa ko sa'yo. Hanggang pagtulog, pinapakinggan kita. Tapos nakakatulog ako. Yun lang yung time niya para magpahinga, makarelax. So, kahit na inaantok na siya, gusto niya talaga pinapakinggan yung mga videos ko bago matulog. Kaso, dahil ako yung last person na pinapakinggan mo, baka pumasok talaga ako sa panaginip mo. Hopefully, maka-upload ako ng mga videos na hindi pick a card. Try ko. Alam ko marami nagre-request sa akin na. Yes, try ko. So, we can start the reading. Start ako sa'yo, group number 1. Thank you everyone for watching our video. Sana makuha may messages na para sa'yo sa reading natin. And I'll see you on your reading. I hope all of you have a blessed day. Namaste! This is a general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest. Bakit ka adorable sa mga tao sa paligid mo or kay person na naiisip mo sa reading natin? Ace of Cups. Numero 1. Number 1 ka sa kanya. Marami reasons kung bakit very adorable ka sa person. Nakikita ka niya as the number 1 person sa life niya. Number 1. Nauuna sa heart niya. Very loving na person. Grabe, open heart. Big heart. Yung parang mapagmahal na person. Na masipag. Ba't ka adorable? Ang sipag mo. Grabe, ang sipag mo para sa mga taong mahal mo. Grabe. Very obvious, no? Ang sipag mong person. Adorable ka kasi sobrang pagsisikap mo para sa pamilya. At saka very practical na person na very loving magkasama. Si Queen of Pentacles nandito sa reading Queen of Pentacles, Earth. And then may angels sa tabi. Earth Angel. Bigyan ka ng song dito The number 1 girl in your eyes. The girl in your eyes. The girl in your eyes. Tell me I'm the number 1 girl. I'm the number 1 girl in your eyes. Pwede magandang eyes mo. Very sensitive ka sa pangailangan ng mga tao sa paligid mo. Ito hindi na kailangan magsalita yung mga tao sa paligid mo. Very sensitive ka sa pangailangan ng ibang tao. Pwede din to sa mga volunteers, yung mga tao na mahilig sumali sa mga group activities. Pagiging volunteer. Masarap mag-volunteer guys Mag-chika ko lang. Segue lang ako ng konti Marami akong mga nasalihan na volunteer na program. Nung college pa ako, nung nag-work ako hindi na masyado Isa sa pinaka-favorite kong ginawa ko before is nagturo sa mga high school student. Yung mga magtitik ng UPCAT. Tuwid pa akong dagat para magturo. Yes, dalawa lang kami. Yung pinsan ko at ako. 3 years older lang ako sa mga tinuturuan ko Yung mga estudyante. Teacher ang tingin nila sa akin. Nag-Youth for Christ din ako
Nakita ko nga yung parang message sa akin nung sis ko before. Tinawag ako songbird. Tuwa ako dito. Yan o, youth camp. Nasa akin pa, no? Youth camp. Hey, songbird. You have a very nice voice. May you use that talent to serve God. Welcome sa YFC, girl. Share God's goodness to the people around you. Love you. Nikki. Kasi parang sa Youth for Christ, may banda doon. Tapos gusto nila kumanta, ad-lib. So naalala ko parang, tapos pinakanta ako nito si Nikki. Tutuwa ako sa mga ganito. Yung mga notes. Yes, ang dami ko niyan. Para isang box. Sumali din ako sorority. Kakaiba, no? Alam niyo ng parents ko. Okay lang sa kanila. So, grabe extreme ako, no? So, meron akong Youth for Christ and then sumali ako sorority. Hindi ko na-mention na ano yung sorority ko. And, meron ako academic organization. Yan. Mahilig ako sumali sa mga activities. Yes, super. Share ko lang. Volunteer. Isa yan sa mga favorite ko nung bata-bata ako. Like, medical missions. Yan. Magturo sa mga estudyante. So, teacher. Bata ko pa nun. Nasa teens pa. Teenager pa ako. Yan. And punta sa mga orphanage. Yes. Mga orphanage. Nakakatuwa din mga bata doon, Yes. Hopefully, siguro pag naging successful ako as a person, yan, dami kong magagawa siguro. Possible na maganda yung mga stories ng life mo Very adorable kasi kung nakakatuwa kang kasama. And possibly, hindi ka makalimutan ng mga tao sa nakaraan. Kahit sino mga tao na kasalamuha mo. And lagi naman sinasabi yan diba? Hindi na maalala ng tao talagang eksaktong sinabi mo. Or kung ano yung eksaktong nangyari. Hindi makakalimutan ng tao yung energy na dala mo. Every time kasama mo sila. And thank you sa mga nanonood ng video natin. Kung gusto mo na personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Lapit na mag 5,000 followers Pupunta na ako sa TikTok. Mapangiti ko lang kayo. Sayawan ko kayo dun Kayo talaga Sige lang. Pangiti ko lang kayo. 57. Believe in yourself. Yes. Siguro kaya ganito yung energy mo. Very loving, very giving, mabait, matulungan, generous. Kasi may trust ka naman sa sarili mo May trust ka sa sarili. Mataas doon. Agad pa nga ako. Para pantay. Kailangan balance Truth transcends illusion. Dahil nandito yung justice, nandito yung angel, dito yung mga tao, may possibility very compassionate ka. Hanggat kaya mo. Nag-extend ka ng compassion. Ito yung parang, pag nakagawa sa'yo ng mali, pag may nakagawa sa'yo ng mali, hanggat kaya mo, nauna pa rin talaga yung gawin mo ang tama. Ito kasi yung gawin mo yung tama. Ang justice. Gawin ang tama. It's possible, bago ka gumawa ng aksyon, pinag-isipang mabuti, pinag-aaralan mabuti. Tama ba to? Pinag-aaralan mo yung magiging resulta ng aksyon mo. Maganda siyang attitude sa life Hindi yung parang nasaktan ka, gaganti ka na. May mga times sa life natin na nasasaktan tayo ng mga tao sa buhay natin. Like malalapit na tao sa life natin. Hindi kailangan na gumanti ka. Kasi hindi ka rin naman maging masaya sa pinakamalalim kapag gumanti ka. Mayroon ka pa ring pain na mapifeel sa pinakamalalim. Best let go and let God. Let go and let God. Sa dulo naman nababalanse lahat So, wala ka nang dapat na aksyon na gawin. Possible, isa kang tao na hindi ka naman nagtatanim ng sama loob. Possible, hindi ka mapagtanim ng sama ng loob kahit na sasaktan ka
nagagawa mo pa rin magpatawan. Very open heart. And very compassionate. Naintindihan mo ang pinagdadaanan ng mga tao sa buhay mo. Inuunawa mo sila. Kaya very adorable ka kasi parang hindi mo masyado kailangan ng sabihin natin ng tulong galing sa iba, pero willing ka magbigay ng tulong. Willing ka mag-extend ng help. Kung kailangan, kung tamang gawin, willing kang tumulong. Kung isa kang tao na nasa posisyon sa buhay natin ngayon na kaya mo tumulong, then very adorable ka, possible dami mo natutulungan. Magbigay ka ng oras, energy, time, minsan resources, minsan pera pa lumalabas sa bulsa para lang makapagbigay ng tulong. Maganda nga yan diba? Kapag natulungan ka, tumulong ka na lang din sa iba para paikot lang siya. Kung anong kabutihan na ibinigay sa'yo, ipasa mo din sa iba. Kaya isa kang taong marunong kang lumingon sa pinanggalingan mo. Marunong kang tumingin sa kung saan ka nanggaling. Mababang loob, very humble na person. May possibility na hindi mo nakakalimutan kung saan ka nagsimula, kung sino ka, ano yung humble beginnings na yon. Ang payo sa'yo, believe in yourself. And always hanapin ang katotohanan, truth. Stand ka sa paniniwala mo. Yes. Speak your truth. Yes, wala masama. Sabihin yun, nilalaman ng puso mo. Marating call good na tayo. Hindi ko na-extend ang video. Group number 1. Sana kuha may messages na para sa'yo sa reading natin. Sigurado na lang ako ng message dito. Isa lang. You have to use your intuition sa reading natin. I miss you. Bakit ka adorable? Namimiss ka siguro ng maraming tao. Kahit lumipas na maraming taon, possible, pag naalala ka nila, sobrang mamimiss ka talaga nila. Mahirap kalimutan yung, sabihin natin na, very loving energy. Parang ganyan ko siya nakikita. Possible maraming tao nakakaalala sa'yo palagi. But I think all good na tayo. Group number 1. Hindi ko na-extend ang video. And sana nakuha may messages na para sa'yo sa reading natin. Thank you sa panonood ng video. And I hope all of you have a blessed day. I'll see you again on our next reading. Namaste. Take what resonate with you and leave the rest. And thank you sa panonood ng video natin. Sa group number 2, bakit super adorable ka sa mga tao sa paligid mo and kay person? 2 of Swords. 2 of Swords card ito ng decision. Choices. So isa kang tao na may trust ka sa decision mo. Isa kang independent thinker. Meaning, question mo lahat ng mga impormasyon na nasasagap mo. Hindi ka basta-basta pumapanig. Gusto mong intindihin muna nangyari. Marami dito, napakatalino. And marami kang maitutulong sa kahit na sinong taong lumapit sa'yo. Mataas ang intuition mo. Dahil sa mga cards na dito sa reading. May mga bata na pa nagsalita, parang matanda. Parang matanda sila sa edad nila. Like, mga toddlers yan, meron din. Marami tarot readers nagpunta dito sa group number 2. Or gusto mo maging tarot reader. Hindi naman sa lahat yun guys Yun sa mga na-channel ko. Na mga tarot readers nandito sa group number 2. Napag-usapan natin always naman, interpret ko mga cards based sa nakikita ko and na-feel ko sa energy na reading. So, pinapakita lang dito, 2 of Swords. Isa kang tao na hindi mo nilalabas lahat ng meron ka. Yung mga baraha mo, close sa chest mo. Ito yung parang guarded ka ng konti. Okay. Konti-konti lang papakita ko. And very adorable. Pwedeng very demure. Kung babae, pwedeng very protective ka sa sarili, very demure. Kahit lalaki, ganun din. Or, medyo close up ang energy. Cypress is nagpapakita sa reading kapag mataas ang intuition mo and
Isa kang tao na very secretive. So yung pagiging mysterious mo, yan, very adorable sa'yo. Para si Boy, isa kang tao na ang dami mong mga secret na tinatago, pwede. Pwede secret ng ibang tao tinatago mo, pwede secret na talaga ito. Pwede yung feeling ng mga tao sa paligid mo, marami kang naintindihan na hindi mo lang sinishare. Alam mo yun, parang kung tatanungin ka nila, marami kang impormasyon na nalalaman. Pwede yung nalalaman ng mga tao yung impormasyon na hindi nila makukuha sa iba, sa'yo. Yung mga impormasyon na mahirap hanapin, nakukuha nila sa'yo. Possible, maganda kang puntahan kapag may problema talaga. Kasi, magagabayan mo yung mga tao. Para na nakikita ka ng mga tao as a coach, as a mentor, as a teacher, as a boss, as a leader, na parang natuto ang mga tao dahil marunong kang magbigay ng payo. Tamang payo. Bihira kang magbigay ng payo, pero pag nagbigay ka ng payo, talagang siguro kailangan pakinggan. Yung energy reading, parang very spiritual na very intellectual. So, pwedeng matalino ka talagang person. Meron ditong teacher, meron ditong student. So, kung teacher ka, bakit ka adorable? Kasi mapagmahal ka sa mga estudyante mo. Kung matalino ka, pero always willing ka matuto, yung parang beginner's mind, ang tawag dito na kahit ano pang narating mo, kahit gano'n kadami na naintindihan mo sa mundo, hindi ka pa rin nagsasawa mag-aral. Ito yung mga tao na gusto matuto, gusto mag-aral, self-study, hindi ka nakatapos ng pag-aaral, gusto mo pang ituloy. Ito yung mga taong parang gusto pa rin mag-aral, gusto pa rin kumuha ng mga courses, gusto pa rin mag-masteral. Madami nandito sa group number 2. Isa ka tao maganda ang natapos mong kurso. Then, bakit ka adorable? Kasi ginagamit mo naman talaga yung napag-aralan mo Meaning, nakikita sa'yo na isa kang matalinong tao, ginagamit mo yung talino na meron ka. Ang Ten of Swords, card ito ng betrayal, card ito ng masakit na ending. So, may possibility, kahit ang dami mong pinagdaanan na masasakit, yung iba nakaranas ka ng betrayal ng mga malalapit sa'yo, kaya magsimula ulit, kahit paulit-ulit pa talaga. Ito yung kaya mong bumangon sa kabila ng pagkabigo. Hindi ka takot magbigo, hindi ka takot mag-fail. Kasi alam mo may lesson doon. Nakukuha mo yung lesson sa mga failures or sa mga pagkadapa. Nakukuha mo yung lesson and nagagamit mo siya. Ginagamit mo talaga yung natutunan mo. Nagagabayan mo sarili mo sa gitna ng madilim, sabihin natin sa gitna ng hindi malinaw na sitwasyon. Hindi ka takot na magtanong, hindi ka takot na alamin. Para kasi nakikita ko dito, isang tao na young looking, na matalino talaga, na tagun-tago yung pagiging matalino, pero pag humingi ka ng opinion, ang ganda ng sagot. May possibility din na may leader quality ka. Yes, alam mo na kaya mo maging leader, kaya mo mamuno. Parang yan. When the student is ready, the teacher will appear. Pwede ikaw yung student or ikaw ang teacher. So, ba't ka adorable? Dumarating ka sa time na kailangan ka ng tao Dumarating ka sa buhay ng tao kapag kailangan ka nila. Parang lagi ka nalang nasa tamang place, sa tamang time. Like, kung may problema ang friend mo, sakto dumating ka. Yung parang lagi kang nagsasave ng tao. Pag nakita mo sila nahirapan, pumupunta ka. May mga kaibigan na maasahan talaga. Pwedeng itong very adorable sa'yo. Maasahan ka talagang kaibigan. Yung parang pag na-stranded ka sa isang place or nagka-problema ka, pag tinawagan mo, pupuntahan ka talaga. May mga taong ganito. May mga kaibigan na ganito. Marami din ako nakilalang ganito sa life ko. Na parang silang tatawagin mo pag hirap ka kasi alam mong hindi ka nila bibiguin. Okay, so add lang tayo ng card dito. And thank you everyone for watching our video. Kung gusto mo ng private reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. You see clearly now, 43. Pwede meron kang vision. Vision.
Trust in the magic. Tapos ibon pa rin dito, Dove Spirit, be peace. Peace be with you. So yung parang nasa taas ng levels of consciousness ni David R. Hawkins. Para siyang love, joy, peace, enlightenment. Enlightenment yung pinakamataas. So yung 4 na levels daw na yon, hindi siya positive emotions, parang yon. Parang tingnan natin, positive emotions siya, like love, peace, and joy. Pero hindi siya positive emotions, sabi doon sa napanood kong video. More yung mga emotions na yon, hindi mo siya masabing positive, negative. Parang yun, hindi talaga siya more positive or negative. More lang siya as is, parang natural. So parang pag umaangat ka doon sa levels of consciousness, nawawala yung duality. Parang yun. Wala separation. Nawawala. Hindi mo nakikita. And to observe dito, pag tinitingnan ko siya sa mga readings, napapansin ko, may hawak siyang 2 swords, pero may piring, may takip siya sa mata niya. So, namimili siya sa 2, pero yung 2, pwedeng nagiging isa na lang talaga sa pakiramdam niya, pero isa na lang yung hawak niya. Nawawala yung duality, nadi-dissolve. Bigyan lang kita something na pag-isipan mo. So, meaning, pag the more nasa taas ka, you see clearly now, maintindihan mo na sa pinakamataas na level, sa levels of consciousness, walang separation. Kaya love nandun na. Meaning love, wala siyang separation. Hindi niya tinitingnan yung gender ng tao, kulay ng balat, anong kultura, matangkad pa to or hindi. Nade-dissolve sa love. So, pag nagbabayib ka sa energy ng love, unconditional love, nakikita mo yung mga tao as ikaw. Almost par ikaw. Nagkakaroon ka ng deep compassion. Parang ayaw masaktan ng isang tao dahil makikita mo sarili mo sa kanya. May nabasa pa nga ako before, na parang sa Germany to. Parang dito matalino Sa Germany, parang yung mga masasakit na nangyari sa Germany. And then, may isa doon na tao, nagsulat nun, nakaramdam siya ng awakening sa heart niya dahil na-realize niya na yung pagiging masama ng isang tao is, sabihin na natin, meron tayong lahat. Yung dark side is meron tayong lahat. Ayaw mong tingnan ganon. So, doon siya natakot na nag-exist yun sa bawat tao. May darkness na meron ang bawat tao. So, nagkaroon siya ng in a way compassion sa nangyari. Kahit grabe yung ginawa nung tao na yon sa Germany time ng mga wars. Yan. Nagkaroon siya compassion. Paano siya nagkaroon ng compassion makapagpatawad or maintindihan yung pinaka-worst na nagawa ng isang tao dahil sa understanding na tao tayong lahat. So, kung capable ang tao na yun ng ganon kagrabing kasamaan, then lahat capable. Parang yan. Hindi natin sinasabing lahat gagawa ng masama. Hindi naman. Ang choice nasa tao, kaya 2 of swords. Choices. Nasa tao ang choice. Pero yon is something na meron tayong kapasidad. Kaya minsan sinasabi nila na, diba, kapag may mga tao na mabait naman, okay naman, and then nalaman ng ibang tao na parang nakagawa ng something negative, may mga tao na siya shock na parang, paano nangyari yun? Ba't niya nagawa yun? Parang yun. Pero pag tingnan mo malalim, you see clearly now, naintindihan mo na meron tayo nung dark side na yun, darkness na yun, nandun yun. Ang choice na sa tao. But yan nga yung sinasabi sa story na may 2 side tayo naglalabanan. Yung dark side natin and then yung good side natin. Ang tinanong ng bata yung tatay, sino pong mananalo? Sino papakainin mo? Parang yan. Kung sinong bibigyan mo ng
energy. Kung saan ka titingin, kung saan nandun ang awareness mo, kung saan nakapokus ang energy mo, dun magpo-flow. Lalim, no? Andito pa masaya persist sa reading. Hindi natin sinasabi marami sa inyo makaka-reach sa enlightenment kasi napakahirap doon Sabihin ko lang, bihira lang tao nakakarating doon. Pwedeng marami dito makakarating kasi sa mataas na level, sa levels of consciousness. Pwedeng love, joy, and peace. Ma-feel mo talaga yan. Lalo na sa later age na ng life mo. Bakit ka adorable? Pwedeng ma-feel ng mga tao yun sa'yo. Lalo na sa time na nando ka sa retirement, yung older age mo na. Ma-feel ng mga tao sa'yo yung love, joy, and peace kapag kasama ka. And doon mo makikita, you will see clearly now, lahat ng pinagdaanan mo, lahat ng pain na pinagdaanan mo, part ng journey mo sa enlightenment. Sabi ko nga, hindi naman lahat hindi ko sasabi lahat ma-enlighten. Marami lang dito very spiritual na tao. Yes, possible nagpuntahan dito sa group number 2. What makes you adorable? Kasi hindi mo hinahayaan na ma-cloud yung vision mo. Pwedeng gusto mo talaga malaman the truth. Ano yung katotohanan? Ano yung magpapalaya sa'yo? Ano yung katotohanan na magpapalaya sa'yo? Nahanap mo yun sa mundo. Ano yung adorable sa'yo? Parang hindi ka titigil hanggat hindi mo naiintindihan kung paano gumagalaw ang mundo, paano nagkakaroon ng anong nangyayari sa tao, yung iba sa inyo, anong nangyayari sa ekonomiya, yung iba, anong meron sa outer space, and yung iba, anong makakatulong sa tao, and yung iba, more spiritual practices, like, sabi ko nga, more tarot readings, marami pa. Marami, mga spiritual practices. So, more ito sa parang learning, nag-aaral. Dahil ang pinaka-vision is malaman ng katotohanan. Parang yun, lalim na. Sino mananalo? Sino mananalo? Kung ano pakainin mo. Parang yan. So, kung matuklasan mo ang truth na hinahanap mo sa mundo, then tingnan kung saan to pwedeng gamitin. Parang yan. Anong pwedeng gawin sa impormasyon na nakuha mo? Pag-aralan sinasabi ko dito. Marami nang dito kasi sa mga matatalinong tao. Like, gusto talaga maintindihan how the universe works, yung parang ganyan. Or, yung purpose nila sa life, yan. So, ito yung something adorable sa'yo. Parang, hindi ka tumitigas sa pagtuklas, yung parang yan. Or, gusto mo maintindihan kung bakit nandito ka sa mundo. Konti lang naman tao na, alam mo, hindi lahat ng tao may ganong capacity sa paningin ko. Parang, kung nagkakaroon ka spiritual awakening, then, pag-aralan mabuti. Kasi possible marami dito. Nagkakaroon spiritual awakening. Pero, what makes you adorable? Nakikita mo kasi mga nangyayari sa mundo. Nagkakaroon kang clarity. And then, nagkakaroon ka ng clarity, nagkakalinaw sa'yo, nagagabayan mo sarili mo, and hindi mo iniiwan yung iba. Tinutulungan mo din sila, ginagabayan mo din sila para magkaroon sila ng mas malalim pang pangunawa sa mundo, sa buhay. Ito yung pag dumating ka na sa older age, hindi mo na kinakalimutan yung younger generation. May concern ka sa mga maiiwan sa paraan ng pagpapasa ng impormasyon, like pagsusulat ng libro, pagtuturo, pagpunta sa social media, pagko-coaching, pag-spread ng motivation, para yung impormasyon na nasa iyo, maipasa mo sa iba, makatulong sa maiiwan or sa younger generation at sa mga susunod pa. Ito kasi bata. So, kung nakarating ka sa older na edad and meron ka mga maituturo sa anak mo, sa apo mo, then yan ang adorable sa'yo. Hindi ka nagdadamot sa impormasyon na yon. Kung yun makakatulong ibibigay mo, possible, bago mo ibigay, pinag-iisipan mo munang mabuti, pinag-aaralan, tinitingnan kung ito talaga. Possible talagang magiging kang student of life. Yan.
At walang katapusang pag-aaral ito, pagtuklas, possible. Hanggang siguro, umedad. Hanggat meron kang pagkakataon matuto. What makes you adorable? Pero ayaw mo mag-retire. Ayaw mo talaga mag-retire. Kung nasa older age ka na, feeling mo, hindi pa, bata pa ako, kaya ko pa mag-aral. And payo ko yan, hanggat kaya, yes. Diba? Walang masama. Pwede ka magsimula ulit, kahit anong edad ka pa. Marami lang dito, possible maging role model ka sa dulo. Role model. Pag-aralan yung sinasabi ko sa reading. Parating call ko na tayo. I-close ko na reading dito, group number 2. Nag-enjoy ako gawin na reading natin. Sana kuha may messages na para sa'yo. And thank you sa panonood ng video natin. I'll see you again. I'll see you again on our next reading. Namaste. So this is a general tarot card reading. Take or resonate with you and leave the rest. Welcome group number 3. So napili mo dito, 7 of Cups. Bakit ka adorable? 7 of Cups. Ang 7 of Cups, maraming options. Sa career, madami ka options sa love. Basta madaming options sa love, maraming pagpipilian. Ayusin natin Ayusin natin. Hindi sabay-sabay, namimili. Marami ka pagpipilian. Yun. Ayusin natin. Marami ka options sa career, sa love life, sa mga gagawin. Si Queen of Wands nandito very fiery. Ang possibility, isa kang tao na very confident and very magnetic. Nakikita ko si Queen of Wands as energy ng mga influencers, mga social media personalities. Pwede ito nagugustuhan sa'yo ng mga tao Yung may confidence ka sa sarili mo na you can be someone. Maraming tao nagkakaroon imposter syndrome. Parang, bakit ko to itatry? Qualified ba ako dito? Ang solusyon sa imposter syndrome sa paningin ko is do the work. Wala na yung solusyon sa paningin ko. Do the work. Gawin mo yung kailangan mong gawin. Kasi pag ginawa mo, pinaulit-ulit mo siyang ginagawa, hindi ka na magdududa sa sarili mo to the point na hindi ka na magkakaroon ng doubt kasi nakita mo yung sarili mong ginagawa yun paulit-ulit. Parang gano'n. Kung nangangarap pa maging vlogger, let's say yun, and feeling mo parang may imposter syndrome na pag nagbablog ka, nakaharap ka sa camera, parang naiilang ka na, parang feeling mo may something off na, ba't nila ako pakikinggan? Sino ba ako? Pag ginawa mo na siya ng mga 100 times, 200 times, hindi mo na masyado maiisip yun kasi yung memories mo, natambakan na siya ng memory na nagbibideo ka, nakaharap ka sa camera, nagsasalita ka, na magiging na siyang very normal sa'yo, na hahanap-hanapin mo na siya. Paggising mo, excited ka na mag-video. And gano'n naman talaga siya sa lahat. So meaning, kung bago kang promote sa work, so umpisa medyo duda ka pa, na parang makikinig ka sa akin tong ahente ko. Meron ka pang doubt. Pero kapag araw-araw na kayo nagko-coaching, araw-araw na kayo nag-uusap, buwan na ang lumilipas, mafe-feel mo na talaga yung role na yon. Ikaw na talaga yung person na yon. Ikaw na talaga yung person with authority. So, ba't ka adorable? Possible naintindihan mo yan, rules of the game. Possible. Naintindihan mo din kung paano mo tutulungan sa sarili mo. Nakita mo ang value ng oras mo, nakita mo value mo as a person, nakikita mo value ng ginagawa mo. Nakikita mo yung importansya ng pagbibigay ng time sa ginagawa, ng discipline, ng focus. Ang dami entrepreneur nandito sa group number 3. Possible marami na puta dito, mga tao na meron talagang level of authority. Kasi si Hierophant nandito and si Queen of Wands. So mga tao na possible gusto magkapangalan sa social media. Ngayon, mas mahirap ng competition. Bigay ko lang. Kasi yung 7 of Cups card, yan ang confusion. Para isang tao, pakitaan natin siya napakaraming cups. Saan siya titingin? Okay, pakita ko lang. So parang ganito, diba? Ganito tayo sa time na to sa generation ng makabagong panahon. Isang tao, dami pinapanood. Diba?
Attention span ng tao, napaka iksi na lang. Kasi attention time magkasama. Best friends sila. Best friends. So, kung nasa attention mo, nandun na din time mo. Hindi sila naghihiwalay. So, kasama sila doon. So, kung doon ka nakatingin, nandun din time mo, magkasama sila nawawala. BFF yung dalawa. Possible lang, very adorable ka. Dahil sa mga pinopost mo, dahil sa mga ginagawa mo sa social media, pwede din sa ginagawa mo sa life mo, nandun talagang confidence mo. May possibility lang na very unstoppable ka sa mga ginagawa mo, malakas ang loob mo, magawa ng sarili mong brand, gumawa ng sarili mong diskarte, gumawa ng sarili mong hypothesis. Possible, malakas ang loob mo maging trendsetter. Di ka takot. I-introduce ang ibang bagay, ibang solusyon. Di ka takot mag-stand out sa pinakamalaan. Hindi ka takot na questionin yung society, questionin yung ginagawa ng mga tao. And tingnan kung ano yung pwedeng gawin, pwedeng baguhin. Si Queen of Wands, nakikita ko siya as the leader. Feminine energy lang, more feminine. Very alpha female, na parang leader of the group. Ito yung parang natural born leader. May mga tao na parang natural born leaders siya na. Parang nandun yung mga abilities na talaga. Pero yung leadership, pwede siyang ma-develop. Yes, skill siya. Pwede siyang aralan. Pwede siyang aralan. Pwede mo siya matutunan. Possible lang. Matas dito. Yan ang nagugustuhan sa'yo ng mga tao. Strong leadership quality. Very alpha male or female. Or pwedeng sigma male or female. More independent thinker, nag-iisip para sa sarili. Kung na-question ng mga bagay-bagay, hindi takot magsalita, hindi takot magbigay ng opinion. Bibigyan lang kitang something na pag-isipan mo. Mag-add lang ako dito ng cards. Time to heal, snake spirit. Grabe oh. 55, snake. Ang snake nagsished kasi yan nagkaka-transformation din. Nagsished siya ng skin. And then ito, rhino spirit. Bilis tumakbo niyan. Kasi kung bilis mo tumakbo, wala makahabos sa'yo Ito yung gusto mo marami kang matulungan talaga. Like thousands, like millions. Yan. Ngayon, kung nangangarap ka magkaroon ng pangalan, sumikat, makilala, maging isang tao na nakakapag-motivate ng ibang tao, then yes, wala masama. Nandito si Queen of Wands sign niya na pwede kang makilala, pwede kang maging isang tao na susundan ng ibang tao, or pwede kang maging leader. Pag-arami sinasabi ko, close natin reading dito sa group number 3. Mayroon ako isang video na panood. Parang may definition siya ng leadership. Maganda siya. Sabi niya, leadership is yung parang yung mga tao, willing silang sundan ka. Kahit may freedom naman sila na hindi. Parang isa kang great leader kapag sumunod sa yung mga tao kahit may option naman talaga sila na hindi. May choice silang wag. So meaning, it's a choice ng tao kung susunod siya. It's a choice ng tao kung makikinig siya sa'yo. Diba? Pero wala na kasi yun sa'yo, hindi mo yung control, let go mo yun. Ang control mo, ibigay mo best mo. Sa lahat ng ginagawa mo, ibigay mo lang yung best mo, and let God do the rest. Marating kaagad na tayo. Sana kuha may messages sa para sa group number 3. Thank you sa pag-watch ng video natin. And if gusto mo ng private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Thank you group 3 for watching our video. Super nag-enjoy ako sa reading natin. And sana maka-upload pa ako ng maraming videos in the future. I'll see you again on our next reading. Namaste!